Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman kinasuhan na nga itong siguting ng norte ng United States. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang hindi na nga papakawalan itong siguting ng norte na ito. Matapos nga nabisto at matapos nga napatunayan ang mga ebidensya at mga pruweba na naisampa sa Korte Suprema ay talagang hindi na ito papakawalan. Ngayon nga ay may matibay na mga ebidensya at pruweba. Ayon nga sa mga judges ay talagang mag-i-stick sila kung ano ang naipasa ng mga ebidensya sa Korte Suprema. Kaya naman talaga ngayon ay talagang walang kawala itong siguting ng norte. Kaya naman agad-agad na nagmamakaawa itong si Lisa Tanas at Tambaluslos na wag nang sampahan ng kaso itong siguting ng norte dahil wala nga raw itong ginagawang masama. Ngunit kung bakit wala itong ginagawang masama ay bakit nagmamakaawa itong si Lisa Tanas at Tambaluslos na wag nang sampahan siguting ng norte. Dagdag nga ng mga judges na hindi sila tatanggap ng mga suhol galing kay Kuting ng Norte dahil ayaw nilang ibenta ang mga prinsipyo at paninindigan na talagang pinanghahawakan nila. Kaya naman nabilib ang maraming netizens sa matitinong mga opisyalis na ito dahil hindi sila tatanggap ng suhol galing kay Kuting ng Norte. Kaya dapat tayong magkaroon na patas na paglilitis at sampahan ang mga kaso ang may mga kasalanan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hindi nakatiis ang international lawyer ay nagreklamo na yata, no? Irereklamo si The Junior sa United Nation kaugnay ho sa ginawang pagransak, ginawang karahasan ng sapnibangag sa Kingdom of Jesus Christ. Puta na talaga, lintian lang walang ganti. Parang right timing ito, ha? Magandang hapon, Amor Grandis, oh. Kumala si Inday. Ngayon, meron ho tayong Opo, Ma'am Emelita Bryan, pwede. Meron nagsusumbong na, nagre-reklamo, petisyon laban sa bangag admin sa United Nations. Sunod nito mga kabisdak, anong sunod nito? ICC na. Naku, mas makulong ka talaga, Nyor. Tayari na. Tingnan mo si Miss Goodshot. Punta kami sa UN tomorrow. Kasama ba kayo, ma'am? Patay, makulong ka na bangag talaga. mas maganda mag-resign na lang kaysa makulong sa ICC. Teacher Tosaki, konnichiwa. At ang matindi pa ho, natanong ko ito, ha, kay geopolitical expert analyst, kay Miss Ana, di ba ho? The Junior, wala palang kakampi sa ASEAN region. Niman, wala naman talagang kakampi sa bangag. Sige nga, ikaw, kung maghanap ka man lang ng kakampi, dun ako sa matino. Si Raulo lang ang kakampi sa si Raulo. Di ba ho? Real talk lang. Ito po ay patungkol sa West Philippine Sea. Pag tiningnan ho natin itong Marcos admin, nagpo-provoke na ho talaga. Kung ngayon, yung ASEAN Nation, nakakampi nga ho sana natin ang mga yan, wala, Nyor, isusuka ka at pabayaan ka dahil sa pagiging uto-uto mo sa mga putig itlog na bugok. At ito mga kabisdak, mayroong bagong balitang labas. Peace and order sa Republika ng Pilipinas under bangag admin bagsak. Ito na ho tayo ngayon. Bagsakan to the max. Wala kasi silang ginagawa sa gobyerno. Gusto nilang gawin tayong mga abu. Saudi girl, gandang hapon, gold magic find. Gusto nilang libre cremation, nagago.
Animal talagang mga utak na yan, utak biyak. At dito, iplipurin natin yung buses ng mga taga-Baho Masinloc, Baho di Masinloc, mga mangingisda na tunay po na nakakaalam kung ano po ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Na talagang na-real talk po dito, si Dayunyor. Patusok guys, kaya narito muna. Pakawalan agad natin itong reklamo ng international lawyer laban po sa Marcos admin dyan sa United Nations. Pakinggan po natin mga kabisla. Dahil sa pananahimik ng mga umano'y human rights group sa marahas na paglusob ng kapulisan sa mga religious compound ng the Kingdom of Jesus Christ noong June 10, ay formal na naghain ng petisyon ng isang international human rights lawyer sa United Nations upang imbestigahan ang umano'y sistematikong human rights violations ng pamahalaan. Kabilang na Patay! dito ang pangaras sa the Kingdom of Jesus Christ. Narito ang balita. Kalat na sa loob at labas ng bansa ang mga CCTV footages at iba pang mga videos na talaga namang ikinagali ng maraming nakakapanood dahil sa di makataong turing ng kapulisan sa mga inosenteng missionary worker ng the Kingdom of Jesus Christ. Sa kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest noong June 10 sa mga religious compound ng KOJC ay overkill ang puwersa ng kapulisan at naka-full battle gear din ang mga ito at armado ng matataas na kalibre ng baril na tila bagang sasabak sa isang matinding giyera. Bukod dito, sa pilitan din ng mga ito na pumasok sa mga religious compound ng KOJC lalo na sa Glory Mountain na puwersahang sinira ang gate na wala namang bit-bit na search warrant. At ang naturang aksyon ng kapulisan ay nagdulot ng matinding trauma sa mga missionary ng KOJC, lalo na sa mga kabataan at kababaihan. Mas tumindi naman ang hinanakit ng mga ito nang baliktarin ng kapulisan ang kwento sa tunay na pangyayari sa kanilang ginawang paglusok. At sa kabila ng mga sinapit na ito ng KOJC missionaries ay tila nakakabingi namang katahimikan ng mga nagpapakilalang human rights advocate dito sa bansa. Kaya naman minabuti ngayon ng international human rights lawyer na si Atty. Arnedo Valera na maghain ng petisyon sa United Nations headquarters upang imbestigahan ang umano'y sistematikong paglabag sa karapatang pantao ng Marcos administration. Dinadala namin ngayon itong ginagawang pang-aabuso ng kapangyarihan ng ating kapulisan. Kasama na ang Philippine government kasi silang nagbigay ng basbas dyan sa United Nations, no? At kami ay gumawa ng isang matapang na liham na address kay Secretary General ng United Nations si Antonio Guterres. Nakapaloob sa naturang petisyon ay ang paggamit ng labis na puwersa ng mga kapulisan na hindi tamang paraan sa pagpapaabot ng warrant of arrest, hindi pagrespeto sa mga sagradong lugar at trauma na idinulot sa mga kabataan at kababaihan. At ito ay ating kinukundina at humihingi tayo ngayon ng agarang international na investigasyon. Patay ka, Nyor! Natawa ako dito guys kasi itong mga bangag supporters atat na atat, papasukin yung ICC. Eh tayo, di ba? Gusto na natin pumasok kayo, mga animal kayo. Oh, subukan nyo nga kasi ipares to si Tatay Digong sa ICC. Eh, ngayon, ito kayo mga yan. Oh, bumaliktad ang bangka. Ayan na ho talaga, ina-address na ho nila. Nagreklamo na ho. Magaling pa naman tong abogado na ito. Nakunyor! Makarma ka talaga ni Pastor Gibuloy kasi imbestigahan ng United Nations yan eh. Eh siyempre, pag nagformal lang reklamo ang mga yan, sa United Nations, pupunta yung mga, mga representative ng United Nations. Sana maging patas. Naku, urong ang yagbuls ng mga animal. Oh. GC Lakwata, magandang hapon sa inyo. Jerusalem, Lourdes Ispahas. Lourdes Ispahas, maraming salamat sa tunay na nagmalasakit sa mga naaapi. Kasi nga, wala silang busis, walang aksyon. Si Dayunyor, tahimik. Na para bang nagiging sponsored, hindi lang nagiging, talagang sponsored ho itong ginawa sa sponsored ng Marcos admin
itong pagransak ng SAP sa QGC. Sino bang nag-utos? Di ba Philippine government? Sino bang presidente? Si Dayunyor na konyor. Galia, takot kanyor sa human rights. Takot pa naman to sa human rights, di ba? Kaya binubusalan yung mga human rights advocate ngayon. Pero paano na ho ito? Kasi may dumulog sa United Nations. Baka mapunta kanyor sa ICC, nyor. Tamang-tama rin, no? Si Inday Sara, kumalas na, nyor, iyak, nyor. Naku, ano kayang pakiramdam ng mga supporter si Dayunyor na panay sabi na pasok mo ng ICC sa Pilipinas para arestuin daw si Tatay Digong. Ito tayo ngayon. Baka mauna pa, maaresto si Dayunyor ng United Nations. Patay ka niya. Tuloy. Sa sistematikong paglabag, no? Eric, sa karapatang pantao ng pamahalaan ng Pilipinas. Maliban sa panghara sa KOJC, marami pang nakapaloob na reklamo sa petisyon, kabilang na rin ang pagsikil sa malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pagpipigil sa pagsasagawa ng maisog rally. Hiling naman ni Valera na agad tugunan ng United Nations ang mga paglabag sa mga kasulutang nakapaloob sa Human Rights Treaties and Convention kung saan kabilang ang Pilipinas sa mga bansang miyembro at lumagda sa nabanggit na kasunduan. Para sa Diyos at Pilipinas, Patay! Franco Baranda, Walang takas to si Dayunyor dito, guys. Kasi ito yung lamang dito sa gagawin ni Attorney Valera, di ba? Attorney Valera. Pag sinasabi mo kasing ebidensya, ang pag-uusapan, naghanap yung ebidensya. Sa buong mundo, kumalat na ho yan eh. Kung baga, formal na lang na petisyon, reklamo, ang gagawin mo kasi yung ebidensya, given na. Nandyan na yung ebidensya, bumungad na. So, siguro, pwede rin gawing reason yan. Kunyari, actually, ako sa akin lang, hindi lang United Nations dapat magreklamo dyan, guys eh. Pwede rin mag-file ng reklamo ang Kingdom of Jesus Christ sa ICC. Ang reason din ng KOJC dyan, kaya sa ICC kami magrereklamo sa nangyayari sa amin dahil ang Marcos admin ay walang ginawang hakbang tungkol po sa pagransak sa kanilang relihiyon. Pwedeng ganun. At dapat nga ho, itong mga religious sector kundinahin din yung ginawa ng Marcos admin. Liwanag naman sa video. Yun yung lamang natin. Unlike dito sa mga reklamo sa ICC labang kay Tatay Digong, mga haka-haka lang ebidensya, gawa-gawa. Walang ebidensya. Kwento lang ni Las Cañas animal. No? Kwento lang. Pero ito, pag magreklamo diretso sa ICC pagkatapos sa United Nations, tablado talaga dito si Dayunyor. Wala. Ang daming ebidensya eh. At lahat ng KOJC, pwede yan magiging witness eh. Mga bata, di ba ho? Mga bata, mga matatanda, yung mismo sila yung mga humarap, sila ni Sir Carlo, pwede sila yung inaristo na 6 ba yun? O 9, illegal arrest, patay kanyor animal. Sabi ni Connie Mama, hindi na tayo member ng ICC, di ba? O bakit si Trillanes hindi nga tayo member ng ICC Nagreklamo sa ICC. Magreklamo rin tayo para patas. At pwede rin, ganito ang gagawin ng ni Attorney Valera dyan, no? Pwede rin ganito gawin ni Attorney Valera. Sige, UN muna tayo, United Nations. Pag magbabalik muli si Dayunyor sa ICC, saka tayo magreklamo sa ICC. Sabi, di ba? O magdasal tayo, nababalik si Dayunyor sa ICC. Senyor, balik ka na sa ICC, senyor. Mga TDS, KOGC, magdasal tayo. Di naman takot si Tatay Digong na pupunta si yung mga ICC kasi sampalin lang naman ni Tatay Digong yan eh. So, magdasal tayo. Sana, Nyor, bumalik ka na bukas sa ICC, Nyor.
Para kami naman magreklamo sa ICC kasi ngayon United Nation lang muna. Inang ina na yun, parang kumuha siguro ng bato si Dario, pinukpok niya sa ulo niya. Hindi ngayon na nag-war on drugs kasi takot sa human rights. No? Takot sila dyan eh. Kaya hindi siya nag-war on drugs. Baka matulad daw kay Tatay Digong, ma-ICC. So wala ka rin takas dito sa reklamo ni Atty. Valera sa United Nation. Mukhang maimbestigahan pa talaga ito ng United Nation. Itong hindi lang mukhang talaga kasi may ebidensya eh. Anong mangyayari sa inyo, Nyor? Dasal na tayo ha. Balik tayo ICC, Nyor ha. Ganitong gawin ninyo. Meron na tayong panlaban dyan sa ICC. Kasi nga, ang mga bangag supporters, tinotrolls tayo dito, di ba? Palagi nagsasabi, ICC, pasok! Di naman tayo takot sa ICC, di ba? Panlaban natin. ICC, pasok din! Nyor, balik ka sa ICC, Nyor. Gusto namin, Nyor. Dali na, balik tayo, Nal. Bukod pa riyan, peace and order sa Pilipinas. Nakakatakot dahil bagsak din. So, ibig sabihin, mga timang talaga nasa gobyerno ngayon. Tingnan natin, no? Nagpaliwanag ang PNP kaugnay sa mataas na bilang ng krimeng na itatala sa Metro Manila kumpara sa ibang lugar sa bansa. Matatanda ang nanguna ang Pilipinas sa may pinakamataas na crime index Nako! sa buong Southeast Asia ayon sa isang global survey. Si Paul Mabon, Mantakin mo ha, pinakamataas sa crime index sa lahat ng Southeast Asian nation. Putang ina nyor. Panay concert kasi! Hijig! Ngingi-wingi pa! Panay ayuda, animal. Nagpaulan na naman ng mangungurakot rice dyan sa Surigao del Sur. Ambot, sa imo tambalos-los ka. Paulan ka ng mangungurakot rice dyan. Akala mo naman, pira mo yan. Ang resulta sa survey, negative pa rin. Ay, undang yan. Nigilan mo na yan, tamba. Hindi epektibo yung pangayuda kasi MR, mangungurakot rice. Tanggap talaga ang mga tao dyan kasi mahal ang bigas. Pero ang iboboto, hindi naman ikaw. Sinusuka eh, negative animal. Sayang lang ka ba ng bayan dyan? Kinukurakot lang. magbabalita. Isa ang lungsod ng Maynila sa pinakamataong lugar sa bansa. Nako. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na halos dito naninirahan ang mayorya sa mga manggagawa sa bansa, mga establishmento, pabrika at malalaking paaralan. Nito lamang buwan ng Abril nang maglabas ng pinakabagong survey result ang Nombio na kilala bilang largest database system sa mundo kung saan lumabas sa kanilang pagsusuri batay sa rekomendasyon at obserbasyon ng users nito na ang Manila na siyang kabisera ng Pilipinas ang nanguna sa mga lugar na may pinakamataas na bilang ng krimen Nako! sa buong Southeast Asia habang nasa ika-44 naman na pwesto sa buong mundo. Batay sa datos ng Nombio, nakakuha ang lungsod ng Maynila ng 64.7% crime. Ito yung magandang record ni Dayonior. Palakpakan natin si Dayonior. Sa wakas may record din. Gago. Dayonior, palakpakan ka namin, number 1. Mag-inuman tayo, maglasing, number 1 ng Pilipinas, animal! Gago! Pastor Kipoloy, ito yung nambudol sa'yo, Pastor, number 1 sa buong mundo. Sa Asia pala, number 1 sa Asia. Huwag na natin buong mundo, baka ma-fake news tayo. Ay, patusok ng mga trolls, masira ulo, hindi na tutusok eh. Ayan, countries with high crime index in Southeast Asia. Numero 1 sa listahan na nakakuha ng 64.7% crime index, Manila.
Philippines! Anong ginawa ng mga pulis na tulog? Bugok talaga ako, natatakot ho talaga ako, promise. Nung nakaraang araw, nag-grab ako. Naku, mukha. Tangina, gurgurin yata tayo Tika. Sabi ni Fiona, may pangsuna na si Adektador. May pangsuna, number 1 Oh, tatlo sa top 10, pasok, Philippines kuta. Maglasing si Junior, kuta tayo number 1 Manila, Philippines. Pang-anim, Cebu, Philippines! Nakakuha rin sa wakas ng record animal. Pasok, top 10, tatlo, pang-siyam, Iloilo, Philippines! Gago. Ito yung patunay, marami ng bangag. Kasi yung mga gumagawa ng krimen sa ating bansa, mga bangag yan. Wala namang matinong tao na gagawa ng krimen, kundi mga bangag. Mga sobra-sobra ba sa pulburon, animal? Congratulations sa team, Bayarang Basan, mga bubong balager ni Bangag. Congratulations sa inyo, Patuloy. Crime Index na sinundan ng Kuala Lumpur sa Malaysia, Phnom Penh ng Cambodia, Jakarta sa Indonesia, Ho Chi Minh ng Vietnam, Cebu sa Pilipinas, Johor Bahru sa Malaysia, Pattaya Nako. sa Thailand, Iloilo pa rin sa Pilipinas at Bangkok naman sa Thailand. Dahil dito, aminado ang PNP na malaking hamon para sa kanila na bantayan ang Kalakhang Maynila para matiyak ang kaligtasan ng mamayan nito kasama ng iba pang malalaking probinsya sa bansa. Kaya naman parte ng kanilang pagtugon rito ang mas pinalawak na deployment ng kanilang mga tauhan hanggang sa pinakaliblib na lugar sa bansa para matiyak na hindi sila maiisahan ng mga kriminal. It's in the news na bakit ang Metro Manila mataas Manila. Sabi ko, although mataas po sabi kasi highly dense po yung population natin ng Metro Manila. But if you will see, ito po yung ginagawa nila crime solution and crime efficiency. Crime solution? Alam nyo, sir, Sir, ito, mga bangag supporters, bakit tumaas ang krimen sa Manila? Kasi nga, yung mga 3 batalyon sa pinadala nyo sa QGC, animal kayo. Yan. Ang Davao naman, pinaka-safest na city sa buong Asia, di ba? Number 2. Pero, bakit doon pinadala yung SAP? Dapat yung 3 batalyon, ipinakalat ninyo sa Metro Manila, Cebu at Iloilo. Putangin na bangag kayo. Mantakin mo, kung saan yung pinaka-safe na syudad, doon pinadala yung mga SAP. Mga 3 batalyon na yun Pero yung magulong syudad, Manila, Cebu, Iloilo, di man pinadalan, mga bugok talaga. Tama na nga ho yung sinasabi ni Tatay Digong Pag bangag ang leader, bangag din ng followers. Nakakatakot, Diyos ko. Pinadala kay Pastor Kibuloy, wala na nagbabantay sa mga kalye. Kahit sa gabi, wala kang makikitang kapulisan Nung nakaraan ba, nag-grab ako. Pag-grab ko, 2 kami, may katabi akong babae. Ako, nakasakay na ako ng grab. Nung babae, gabi yun Mga 11 PM yun. Yung babae, nilapitan ng budol-budol, ang laki ng katawan Wala akong magawa, di ko na matulungan yun Nakasakay na ako. Hiningihan ng pira. Ganong kabangag ang gobyernong ito nakakatakot sa gabi. Ano yun? Napakataas. Hindi po natin napapabayaan. At meron pong crime, bakit mangyayari yun. Pero what's important po dun sa police po natin, na meron pong crime solution and crime efficiency. But sinasabi po pagbaba po ng 85% sa new one, hopefully po, lalo po bababa po yung crime natin. Ayon sa PNP, matagal naman na nilang ginagawa ang pagdideploy ng mga karagdagang tauhan sa lansangan, ngunit masusi pa rin nilang pinag-aaralan ang mga lugar na nangangailangan ng puwersa kontra kriminalidad at iba pang uri ng iligal na aktibidad sa mga komunidad.
Well, slowly, namimit po natin yan. Kaya ngayon, sir, ay talagang tignan. Yung, kung maalala mo, sir, meron tayong ini-implement na police to population ratio na 500. Ang pinag-aaralan ngayon na hindi dapat ang magiging application ng 1:500 ay sa lahat. Kasi may isang lugar na hindi naman kailangan 1:500 kasi wala namang naitatala na ganong kalaking krimen. But may isang area katulad ng metropolis, yung mga highly urbanized cities na definitely yung 1:500 ay hindi siya akma. So tinitignan ngayon at pinapaaral po ng ating Chief PNP na doon sa mga highly dense and populated cities and municipalities ay ibaba po natin yan into at least 1:350 or kung kakayanin po 1:250. Pero para sa publiko, tila nawala na ang kanilang tiwala sa kasalukuyang administrasyon dahil na rin anila sa unti-unting pagbabalik ng mga kriminal sa lansangan. Bagay na kanilang pinangangambahan sa buhay at maging sa kanilang hanap buhay. Giit ng ilan, mas mainam kung si dating